po ang Panginoon sa araw na 'to at bago po 'yan tayo po'y dumako sa maikling panalangin. Hallelujah, hallelujah Panginoon. Maraming salamat po Ama sa araw na 'to, O God. Sa pangalan ni Jesus na iyong anak na si Jesucristo, Panginoon, nagpapasalamat po kami for you are grateful, God. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kapangyarihan. Lord, reveal right now sa mga oras na 'to before our eyes, Lord God, na makita kung ano yung mga mabubuting bagay na binigay mo sa aming buhay. That Father, today, that we can be your presence, not because of who we are, not because of what we have done, but because of what your pure love that you have revealed through your Son, Jesus Christ. Father, I pray that you will sanctify us right now. Purify us, yung mga puso namin, sa anumang righteousness na hindi mo nakikita, Lord God. Itama mo, Lord God, yung puso namin na ituon mo sa mensahe ngayong oras na to. Father, you made us worthy because on your own, hindi dahil sa amin. Dahil we are not, Lord God. Kahit madami kaming isipin, Panginoon, saang bagay kami ba worthy sa'yo, we are not, Father. You're the one who chose us. Ikaw yung pumili sa amin. Even we are not worthy, even we are unfaithful, Father. But you are. You are faithful, God, Panginoon, na pumili sa amin, tumanggap sa amin, Panginoon. Kaya reveal yourself right now among these people, Lord, na nasa paligid ko, itong mga kababaihan na to, Panginoon. Lord, reveal yourself. Raise us, Father God, in your presence that we may become everything you want us to be. Your word says, Panginoon, that you knew us. You predestinate us. You conform us in your image, in your Son, Jesus Christ, Father. Kaya, Lord, sa mga oras na to, hayaan mong maging katulad ka namin, Panginoon. Hayaan mo, Ama, na maranasan namin, Lord God, kung paano ka according to you, Panginoon. According to you, what you say, hindi according sa mga religion, hindi according, Panginoon, sa mga tawag sa akin ng mga tao o tawag sa amin ng mga tao, but according to your will of the Holy Spirit, Father. Lord, may we become who you want us to be, beyond what man can think of us, Father God. Kaya naman, Lord, maraming salamat po. Hayaan mo, Ama, na maging katulad kami on what you desire sa aming buhay. Hindi sa mga desire namin sa aming mga buhay, Panginoon. Na maging ikaw yung mag-interpret right now. Lord, ikaw yung magsalita sa bibig ko. Ikaw, Panginoon, ang mangusap sa kanila, Panginoon, bilang mga anak mo. Lord, nananampalataya ako na ikaw ang nagdala sa kanila ngayon dito. Hindi po ito aksidente. Kaya, Panginoon, hayaan mo na buksan nila yung kanilang mga puso, Panginoon. Lord, pour your grace sa bawat isa sa amin. Your Spirit, Father God. Let help us, Panginoon, to achieve our goal, Father God, na goal na katulad ng desire na meron ka. I-deliver mo kami today, Father God. Save us today, Father, sa mga evil attack sa buhay namin, Lord God, and transform our mind, our heart, Lord God, ng same mind and heart na meron ka, Lord. In the mighty name and powerful name, Jesus, we pray. Amen and amen. So, glory to God po. Maraming salamat po ulit. At ngayon po, hallelujah. So, tayo po ay dadako sa mensahe nating pag-uusapan about po sa praising, na po. Praise is matter, na po. It is matter rather than complaining. So, ang tanong ko po sa inyong lahat, ilan po sa inyo dito yung you choose to be born? Sino po sa inyo dito yung kayo ang pumili na ipanganak kayo? Meron po ba? Po? Na ikaw ba ang nag-decide? Ikaw ba ang nag-decide na ipanganak? 'Di ba? Nakakatuwa po 'yung tanong, no? Pero minsan kasi parang 'yun ang akala nyo na kayo ang nagdesisyon na isilang kayo sa mundong ito. No? So, sino po ang nagdesisyon na kayo ay isilang? Kayo ba o ang Panginoon? 'Di ba? Lord.
Si Lord. Amen. Si Lord. Amen po. Tama po ba? So, if He's decided for you to be born, diba? If God decided you to be born, is your life about you or it is about proving Him? Di ba? Sino pong sasagot? Kung ang Diyos po ang nagdesisyon na isilang ka, is it your life about you or it is about proving Him? Kasi I believe marami sa inyo dito ang nagtatanong ngayong oras na to na na bakit ka binuhay, bakit ka nandito, no, sa dami ng problema mo, na po. Ang dami mong pinuprove sa ibang tao. Meron dito po, pinuprove mo yung buhay mo sa ibang tao. Wala kang man dapat patunayan. It is about God. Nandyan ka sa position na yan ngayon dahil sa Diyos. Nandyan ka sa mga problema na yun, pinaintulutan ng Panginoon yan. Wala kang dapat patunayan. God's want to prove Him in your life. Pero ikaw, lagi mong inaagaw yung manobela sa Panginoon to prove yourself. It is not about you. If God decided you to live, diba? It is about Him. Amen? Yes, Mika. Purihin ng Panginoon. Salamat sa aking disciple, no? Sa aking anak. Ang anak ko nandito, no? Nandyan siya na sinusupport ako. Glory to God. Ano po? So, if God choose you to be born, at hindi ikaw ang pumili sa sarili mo para mabuhay. So, you don't also choose who's your family. Tama po? Hindi rin ikaw ang pumili kung sinong pamilya mo. Hindi ikaw ang pumili kung sinong anak mo. Hindi ikaw. Ano po? He planted you, kapatid. He planted you so He can prove Himself. Amen? So, we are all Christian right now. Sinasabi mo that you live by Christ. Ikaw ay nabubuhay na sa Diyos at hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. So, bakit ikaw at ako, ang dami mo pang pinuprove sa tao? This is self-check po. No, sino po ba dito yung you are keeping proving yourself sa ibang tao? Pero sinasabi mo, pero sinasabi mo that you're not living in your own. Patay na ang lumang pagkatao mo at ikaw ay bagong nilalang na pero hanggang ngayon, buhay na buhay ka pa sa laman. Para kang zombie na nabuhay at pilit mong pinuprove yourself to other. Kaya ka pagod na pagod ngayon. Kaya ka hirap na hirap ngayon. Kaya ka sobrang struggle kasi you're proving yourself. But God want to remind you, it's not about you anymore. It's about Him. Amen? So, kaya may mga tao po na nagtatanong ngayon sa buhay ninyo na why you have a lot of problem? Bakit ang dami mong problema na kailangan mong maitawid, no? Bakit ang dami mong suffering? Amen? Bakit ang dami mong, bakit puro na lang ikaw na lang lagi? Amen? The problem is you. Ikaw po ang problema. Ano po? Kasi lagi mong inaangkin yan. Kung ang buhay mo ay hindi galing sa'yo at siyang pumili sa'yo, so kanino ng buhay dapat yan? Pero ikaw pa rin yung pumapasan. Sabi nga ni Lord, dali ka, come to me. My yoke is, di ba, magaan, sabi niya. You're just a body. No? Kung tutuusin po, we're just a body. And if the Spirit of the Lord is living in you, yung pinamumuhay mo na ngayon, it's hindi na tungkol sa'yo. Na po? Kaya minsan, dapat yatang i-remind sa atin yan ng Panginoon. Na po? Kasi we always take back our life. Pilit natin kinukuha, akin to. Pamilya ko to. Anak ko to. Diba? Sakit ko to. Pati sakit, inaangkin mo eh. Akin to, may cancer ako. 'Di ba? May cancer ka. Kaya yan, yung cancer, hindi na umalis sa'yo. 'Di ba? Kasi sa'yo pala yan eh. O di dyan na sa'yo, manirana sa katawan mo. Sa'yo pala eh. 'Di ba? Mahirap ka. 'Di ba? Kailangan kong maghirap sa mundong ito, sabi mo. Samantalang sabi ni God, naghirap ako para maging prosper ka.
'Di ba? Tapos sabi niya may plano siya para sa'yo tapos ikaw inaangkin mo yung kahirapan, eh, di diyan ka na, mahirap ka na. Gusto mo pala 'yan, eh, 'di ba? 'Di ba? Sorry po, medyo matalim po yung ating ano, hindi niyo po ako madalas naririnig na nagmemensahe, but this is love, na po, just to wake you up, na po. It's not your cancer. It's not your sickness. It's not you anymore if you believe that you live by Christ. So let's go po sa topic natin. Paintulutan niyo po ako na tayo po ay dumako sa buhay ni Job. Amen? So sa buhay ni Job, na po, sa Job 6, kung sino pong pwedeng magbasa, na medyo mahaba po kasi, 1 hanggang 30. Anyone po na gusto akong tulungan para po basahin yung ating verse right now? Ano po ulit sis, job 6? Job 6 po, 1 hanggang 30. Job 6, NIV. Ito niya ng NIV? O yung may Tagalog na lang. English kasi ito sa akin NIV. Ano babasahin ko? Sige po, Kung meron na po kayo, Tagalog. Tagalog. Tagalog po para May mas... Tagalog yun. Kasi NIV ito. Sige po. Basta Bible ate ha. Baka may Tagalog. Wala itong basahin ko. Ito na lang. Job 6, 1 hanggang 30. Then Job replied, "If only my anguish could be weighed and all my misery be placed on the scales, it would surely outweigh the sand of the seas. No wonder my words have been impetuous. The arrows of the Almighty are in me. My spirit drinks in their poison. God's terror are marshaled against me. Does a wild donkey bray when it has grass, or an ox bellow when it has fodder? Is tasteless food eaten without salt, or is there flavor in the sap of the mallow? Verse 7, I refuse to touch it. Such food makes me ill. Oh, that I might have my request, that God will grant what I hope for, that God would be willing to crush me, to let loose his hand and cut off my life. Then I would still have this consolation, my joy in unrelenting pain, that I had not denied the words of the Holy One. When strength do I have? What strength do I have that I should still hope? What prospect that I should be patient? Do I have the strength of stone? Is my flesh bronze? Do I have any power to help myself? Now that success has been driven from me, anyone who withholds kindness from a friend forsake the fear of the Almighty. But my brothers are as my undependable as intermittent streams, as the streams that overflow when darkened by thawing ice and swollen with melting snow, but that stop flowing in the dry season and in the heat vanish from their channels. Caravans turns aside from the roots, they go off into the wasteland and perish. The caravans of Tema look for water. The traveling merchants of Sheba look in hope. They are distressed because they have been confident they arrived there only to be disappointed. Now you two have proved to be of no help. You see something dreadful and are afraid. Have I ever said, give something on my behalf? Pay a ransom for me from your wealth. Deliver me from the hand of the enemy. Rescue me from the clutches of the ruthless. Teach me, and I will be quiet. Show me where I have been wrong. How painful are honest words, but what do your arguments prove? Do you mean to correct what I say and treat my desperate words as wind? You should even cast lots for the fatherless and barter away your friend. But now be so kind as to look at me. Would I lie to your face? Relent, do not be unjust, reconsider, for my integrity is at stake. Is there any wickedness on my lips? Can my mouth not discern malice? Amen. Praise the Lord. This is the word of God.
Amen. Praise God. So, purihin ang Diyos. Salamat po, ate. So, ito yung pinaka-first answer ni Job. Po, alam niyo po yung pinagdaanan ni Job, di ba? Alam niyo yung mga pagsubok na pinagdaanan niya. Po? And, sinabi po sa Biblia, po, at pinatotohanan na He is righteous sa mata ng Panginoon. Po? Siya'y righteous. Pero pinahintulutan ng Panginoon na itat siya ng kaaway. Di ba? Don't you see, 'di ba? Yung kung sisimulan niyo po 'yung kwento ng Job, 'di ba? Nakita mo ba 'yung anak kong si Job? 'Di ba? Righteous 'yan, 'di ba? Tapat 'yan sa akin, 'di ba? Nung hinamon siya ng kaaway, 'di ba? Na sinabi na kaya lang naman tapat 'yan sa kasi binibigay mo sa kanya lahat ng gusto niya. Amen. May kayamanan siya, 'di ba? Kaya nakita niyo po kung ano 'yung ginawa Alam ko, I believe marami na pong nakakaalam sa inyo ng kwento ni Job that time, po? So, wina-warningan ko din po kayo, na kapag nakikita kapag nakikita ng kaaway, even hindi ang kaaway, even sometimes si God. Pag nakikita ni Lord na hindi siya ang priority mo, sometimes God take away those para maging priority mo siya. Tama po ba? No? That time, nakita ng kaaway na nag-aalay si Job, 'di ba? Humihingi siya sa Panginoon, 'di ba? Sabi niya, Lord, humingi ako ng tawad, baka yung mga anak ko nakakagawa ng hindi maganda sa iyo, 'di ba? Hiningi ko po ng tawad, 'yun, 'di ba? Kaya nagkaroon ng pagkakataon yung kaaway na sabihin niya sa Panginoon na kaya naman siya naglilingkod sa iyo kasi ganyan ka. Anong unang tinira ng kaaway? 'Di ba yung anak niya? Kung anong kinatatakutan ko siyang nangyari sa akin. Sabi ni Job, 'di ba po? 'Di ba sinabi niya yung sa salita niya, kaya ikaw kapatid mag-ingat ka kung sino ang higit mong minamahal kaysa sa Diyos. Dahil there's a time na papahintulutan ng Panginoon na tanggalin ito para maging priority mo siya. Amen? Sometimes ganun yung ginagawa. Ganun yung nangyayari. 'Di ba? Kaya baka sobra mong mahal yung asawa mo, bukas kunin na siya ni Lord. kasi kasi mas priority mo siya kaysa kay God. Baka sobra mong mahal yung anak mo. O baka naman sobrang mahal mo yung trabaho mo. Kaya sometimes, huwag kang magtataka kung bakit tinatanggal ni Lord yung mga mas higit sa Kanya. Amen? So, yan is just self-check lang po. Warning ko lang and reminder po sa atin kung bakit yan na isasama natin. So, nakita nyo po, ito yung first answer ni Job sa lahat ng mga accusation ng kaibigan niya sa kanya that time. Sa lahat ng nangyari sa kanya, alam nyo, hindi lang po sa kanyang mga anak, nagdadalamhati siya pagkatapos na within 24 hours, namatay ang kanyang lahat ng anak. Within 24 hours, nawala lahat ng ari-arian niya. Within 24 hours, nagkaroon din siya ng sakit. 'Di ba? Nagkaroon siya ng sakit na hindi mapaliwanag na halos yung kanyang balat po yung banga na nga 'di ba yung pinangkakamot niya sa kanyang mga sugat that time, 'di ba? And dumating nga itong panahon na to na sa pagsa-suffering niya, na sunod-sunod na suffering, 'di ba? Dumating yung kanyang mga kaibigan na ang akala niya dadamay sa kanya, 'di ba? Meron ba kayong ganon? Meron ba kayong mga kaibigan na ganon na akala mo dadamay yung pala makikichismis lang? Akala mo dadamayan ka, yung pala, sasabihin sa'yo, mabuti nga, nangyari yan sa'yo. Di ba? Karma mo yan. Bigla may ganun pa Kristiyano, pero karma mo yan, sabi. Di ba? Pero, no. Hindi lahat na nagsasuffer. Tanda natin. Hindi lahat ng nagsasuffer, may ginawang kasalanan. Hindi lahat ng nagsasuffer, di ba? Kailangan nating i-judge. You don't know kung anong commitment nila sa Panginoon. Hanggat nabubuhay ang isang tao, you don't judge them. Do not condemn them. Huwag mo silang i-condemn kasi you don't know how they deal God. Pwedeng nakahingi na sila ng tawad. Maaaring consequence din naman 'yon sa lahat ng ginawa nila kasi we make decisions sometimes, 'di ba? Na hindi natin inaalaw si God na pakialaman yung buhay natin. And we do on our own kaya may mga consequence din tayo. Na minsan, sabi nga, narinig ko nga sa isang bishop, na minsan, pinapaganda mo pa yung testimony mo kahit alam mo na consequence na yan. Ginagawa mo pang blessing, Sinasabi mo pa na blessing kahit alam mo naman na consequence na yan,
No po? Kaya, ngayong araw na to, we're talking about sa spirit of heaviness na nangyari kay Job. And I believe right now, ikaw at ako, maaaring nararanasan mo rin to. Na may problema ka pa, may isa ka na ng problema. May problema pa, may isa na naman problema. Lord! No? Yung ganun ka na rin. Yung sinasabi ni Job dito. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Di ba sinabi ni Job? No? Mas magiging masaya pa siya pag namatay siya. Yung mga suliranin ko at paghihirap, sabi niyang ganon, kung titimbangin lahat, magiging mabigat pa kaysa buhangin ng dagat. Sabi niya. Kaya, mabibigat kong salita'y huwag ninyong ikagulat. Kasi ito yung unang salita niya talaga na sumagot siya sa mga kaibigan niya after nilang husgahan siya. Ako'y pinana ng Diyos na makapangyarihan, laso ng palaso kumalat sa aking katawan. Galit ng Diyos sa akin ay hinanay. Walang angal na asno kung damo ay sagana. Kung ang asno daw po, inano mo siya, pinastol mo siya sa maraming damo, hindi yun magrereklamo. Pero paano kung wala? 'Di ba? Mag-iingay yun. Amen? Kung ang baka din, 'di ba, ay tahimik kung may dayaming nginunguya. Pero subukan mong ipastol 'yon sa walang dayami, mag-iingay 'yon, tama? 'Di ba? Kung ikaw sagana ka, 'di ba, hindi ka matututong mag-complain, tama po ba? Ang pagkaing walang asin, may sarap bang idudulot? Kumain ka po walang asin, may masarap ba? Wala, 'di ba? Mayroon bang lasa ang puting itlog kung walang asin? 'Di ba wala? Sa lahat ng iyan, sabi niyang ganon, ay nawala ang aking gana sapagkat kung kainin ko man, pilit ring isusuka. So, ito yung complaining. No? Ito yung sinasabi ni Job. Ito yung sinasabi ni Job. Hindi madali yung pinagdadaanan ko. Pinapaunawa niya na hindi madali pinagdadaanan niya. Minsan tayo, no, may mga kaibigan tayo, may mga kapatid tayo na hindi madaling pinagdadaanan pero ang dali-dali natin silang i-judge, i-condemn. Amen? Na po? Pero hindi mo alam kung anong dinidil sa kanya ng Diyos, 'di ba? Even Job, 'di ba? Hindi naman alam ni Job na nag-uusap si God tsaka yung kaaway. Tama po ba? Alam ba ni Job 'yon? Isipin niyo po mabuti. Kayo po nagbabasa ng Bible. Alam ba ni Job na nag-usap yung demonyo, 'di ba? Tsaka si God. 'Di ba? Sige, pakialaman mo 'yung buhay niya. Huwag mo lang siyang papatayin. 'Di ba? Sabi ni God, Wag mo siyang papatayin. Wag mo siyang gagalawin. Galawin mo lahat. 'Di ba? Wag mo lang babawiin yung buhay niya. So everything is under the authority of God. Na po, hindi ko sinasabing makapangyarihan ng demonyo. Amen po ba? Hindi yun po ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko dito, every power is under the authority of God. Masama o mabuti man na nangyayari sa'yo, pinahintulutan po yun ng Panginoon. Amen? Naganap yon under His decision. Amen? Under His will. 'Di ba? Kalooban niya po kung bakit yun nangyari kay Job. Amen? At hindi lang sa kanya. Marami pong mga lingkod ng Panginoon na halos hilingin na nilang patayin na lang sila ng Panginoon. Ano po? 'Di ba? Sabi niya dito, sa verse 8 hanggang 10, Job longed for God grant the escape of death. No, ibigay sana ng Diyos sa akin ang hinihiling na sana'y ipagkaloob niya sa akin ang hangarin. Higit ko pang nanaisin ang aking ikagagalak, ang buhay na taglay ko ay bigyan na niya ng wakas. Kapag nangyari ito, ako'y liligaya sa gitna ng pagdurusa, lulundag sa saya. Alam kong banal ang Diyos, kaya hindi ko sinusuway ang kanyang mga utos. May God-fearing pa si Job. No? Kaya yung mga sinasabi sa kanya ng mga hindi po katotohanan yun. Lahat ng inaano sa kanya. Kaya yung spirit of heaviness na nangyayari sa atin right now, ikaw po kapag, ba yung ginagawa sa'yo ng spirit of heaviness? Ito po ang spirit of heaviness, no? Nangyayari yan sa buhay ng isang tao. Pumapasok yan sa buhay ng tao. Alam niyo po kung anong ginagawa niya? He take the opportunity of situation that will cause you to see nothing good in your life. Ang ginagawa ng spirit of heaviness, no, tinetake away niya yung mga mabubuting bagay na na dapat mong pinapasalamatan sa Panginoon at nangyayari doon, nagko-complain ka.
Nagko-complain ka na imbis na magpasalamat ka kasi natatakpan yung mata mo sa mga bagay na dapat mo ipagpasalamat sa Panginoon. At ang nangyayari, you are keep complaining, bakit ko ito nararanasan, Lord? Bakit ito yung nangyayari sa akin? Bakit ganito yung buhay ko? Bakit ako naghihirap? Bakit ako may sakit? Bakit? Puro bakit. No? You're complaining to God. No, nagtatanong ka na sa Kanya. Nagtatanong ka, which is hindi masama pong magtanong sa Diyos. You are welcome to question. Some people, they say, it is bad to question God. No, it is not bad. Basahin niyo yung Bible, hindi ba lahat ng lingkod niya nagtatanong? Di ba? Kung anak ka ng Diyos, di ba? Hindi ba yung anak mo nagtatanong sa'yo? Tama po ba? So, anong masama? Kung you are treating yourself as a God, son, or daughter, anong masamang magtanong sa Diyos kung tatay mo yon? Tama po ba? Dahil may intimacy ka sa Kanya, ako nagtatanong ako sa mama ko, nagtatanong ako sa papa ko dahil magulang ko sila. Yung mga anak niyo ba hindi nagtatanong sa inyo? So, anong masama magtanong sa Panginoon? Amen? I have the right. Diba? May right ako magtanong kasi anak ako. Pero kung hindi anak ang tingin mo sa sarili mo, maaaring sinasabi mo na masamang magtanong sa Kanya. But if I have intimacy at alam ko na tatay ko siya, why not? Diba? Marami ako naririnig na, preach, huwag ka magtanong sa Diyos. Bakit? If He is my Savior, why not? Amen? If He is my Jehovah Rapha, why not? He is my Jireh, why not? Because I know everything kaya niyang ibigay sa akin. Why not to ask Him? Amen? Why not to question Him? Diba? Sometimes, minsan kasi iniisip nyo, kapag nagko-question kapag nagko-question ka, inaano mo, biniblame mo si Lord eh. Hindi, minsan nga kapag nagko-question ka, that's a prayer eh. Diba? Kapag nagko-complain ka kay Lord, sometimes, yung minsan, yung parang nagtatanong ka sa Kanya na hindi naman may halong complaining sa Lord, katulad ng kay Job. Diba? It's a prayer. It's a prayer. Diba? It's not complaining. Minsan nga, kayabangan pa nga sa harap ng Diyos yung pilit mong inaanong malakas kaysa sabihin mong nangihina ka na. Amen po ba? That's pride. Sometimes that's pride. Na po? Pag minsan ginagawa mo sa sarili mo, yung akala mo nagko-complain ka or you are pretending na sa harap ng ibang tao na malakas ka pero hindi ka naman malakas talaga. 'Di ba? Bakit ka ganyan sa Panginoon? Parang gano'n. Kailangan di ka mag-complain, 'di ba? Kailangan ganito ka, kailangan ganyan ka. No, yung nagsasalita na yon na parang hindi mo nakikita sa kanya na nanghihina siya. Na parang wala siyang kahinaan, na puro ano yung nagaganap sa buhay niya, pero nagpe-pretend lang pala siya. It's a sin. Pretender is a sin. No, kasi ang pagpapanggap hindi galing sa Diyos 'yan. Sino ba yung nagpapanggap? 'Di ba kaaway ang magaling magpanggap? May dalawang face. 'Di ba? Hindi galing sa Diyos ang pagpapanggap kasi God is a God of truth. Amen? Kaya kung may plastic kang kaibigan, may plastic kang kapatiran, that's not from the Lord. Amen? That's not from the Lord. Pa-mute nga po ate, nag-feedback lang po yung anak ko. Ayan, so glory to God. Na po, hindi po, ang pag-amin ng kahinaan sa Diyos, sometimes it's humility. Lord, pagod na ako. Lord, nahihirapan na po ako sa struggle ko. Lord, hanggang kailan? Lord, bakit? Bakit puro na lang ako? Lord, bakit hindi na nagbabago yung sitwasyon ko? Bakit nandito na lang ako lagi, Lord? Bakit hindi na lang yung ibang tao? Bakit hindi na lang yung masasamang tao? Bakit di na lang, di ba? Di ba? Ganun na eh. Bakit di na natatapos yung trabaho ko? Lord, kahapon lang may ganito. Ito na naman. Hindi ba pwedeng ganito? Lord, pwede ba? May kalendaryo ka naman na isa-isa lang. Di ba? Parang ganun yung sinasabi mo sa Panginoon. Alam niyo po, kapag nagsasabi kayo ng weakness sa Panginoon, it's humility sa harap ng Diyos. Kasi sinasabi mo sa Kanya na kailangan mo siya. It's invitation. It's not complaining. Sometimes it's invitation na, Lord, kaya mo kailangan siya. Diba? Kaya mo kailangan si God. Kaya mo kailangan ng Savior kasi hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Hindi mo kaya lahat ng problema mo.
Mas magandang umaamin ka sa Diyos na nahihirapan ka na, nasasaktan ka na, napapagod ka na, because inaatake ka na ng spirit of heaviness. Kung si Job, humihiling na sa Diyos, mas ikinagagalak niya pa na mamatay siya. But he is righteous. Don't you know na si Moises din, hiniling niyang patayin na lang siya ng Panginoon? Diba? Alam niyo ba na si Elijah din humiling sa Lord na kunin na, natakot siya sa iisang babae? Diba? Nabasa niyo na ba yun? Nagbabasa tayo, di ba? Nabasa niyo na ba yun? Na sa isang threaten lang ng babae, samantalang Elijah was used para di ba? Magkaroon ng apoy, di ba? Nung pinapatunayan nila kay Baal kung sinong totoong Diyos, tama? Di ba? Di ba si Elijah din yung nagmultiply ng oil, di ba? Si Elijah yung nagpaulan, di ba? Siya mismo sa salita niya na hangga't hindi ko sabihing uulan, hindi uulan. Di ba? Siya mismo yung propeta na nagsabi. Di ba? Na binakapan ng Panginoon dahil propeta siya ng Diyos. Ang natakot sa isang banta ng isang babae babae pa. Di ba? Babae pa ang nagbanta sa kanya, nagtago siya sa kuweba. Di ba? At sinabi niya sa Panginoon, kunin mo na lang buhay ko. Pagod na siya. Di ba? Tinalo niya yung halos 1,000 propeta. Di ba? Tapos yun yung propeta na humihiling na bawiin na lang, kunin na lang buhay niya. Ikaw pa ba, kapatid? Ikaw pa ba, Nika, ang magtatanong sa Diyos na bakit? Di ba? Ikaw pa ba, Ate Kathleen, ang hindi mahirapan? Ikaw pa ba, Ate Pem, ang hindi magsabi? Yun ngang mga great na prophet. Si Moises nga pabasa nga po sa Numbers 11. Para po makita natin, no? Kung totoo yung sinasabi ko. Yung sinabi niya doon na, ako ba'y tatay nila? Bakit ako? Ba't kailangan ako? Diba? Sino po pwede magbasa sa Numbers po? Numbers 11:10 to 15. Numbers po. Sa Tagalog po, para mas manamnam natin. No po? Sa Numbers, si Moises po ito the great ginamit ng Diyos. Ito yung prophet na, tapos siya pa yung Ten Commandment pa yata. Si Abraham din po, yes. 'Di ba? Mga mga nagdaan sa mga pagsubok. Anyone po sa Numbers? Numbers 11 verse 10 to 15. Narinig ni Apo. Moises ang reklamo ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda. Nagalit ng labis si Yahweh, kaya't nanlumo si Moises. Itinanong ni Moises kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Anong kinagagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng gantong kabigat na pasanin? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Alagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang makarating kami sa lupaing ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa gantong karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaan mag-isa. Napakabigat ng pasaning ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Amen. Amen. Di ba? Hindi po ba? Salita po ni Moises yon. Di ba? Ikaw pa ba na nagsasuffer ngayon? Sila nga mga sila Pero, di ba, hiniling nilang mamatay? Hiniling nila na bawiin na lang buhay nila. Pero, iko-correct ko po kayo, hindi nila kinitil yung sarili nila. Okay? Some of the pastor right now, sa sobrang depression, sa sobrang heavy ng kanilang pinagdadaanan, some of the pastor killing themselves because of depression. Na po? Itong mga binabanggit ko sa inyo, they ask God to take away their life. Pero never nilang pinatay sarili nila. Hindi sila nag-suicide. Na po? Si Moises hindi nag-suicide. Malinaw po yan. Sinabi niya, kunin mo na lang buhay ko. Dahil hindi sa'yo yung buhay na yan, sa Diyos niya sinasabing kuhanin. Ganon din si Job. Amen? Ganon din si Elijah. Hindi sila ang kumitil sa buhay nila. Kaya ikaw at ako, wala kang karapatang kitilin ang buhay mo dahil hindi yan sa'yo. Malinaw po yan. Hindi sila nagpakamatay. Yes, they have the spirit of heaviness. Even Jesus Christ, nangyari sa kanya yan. Nung pumunta na siya sa bundok.
Pero anong sabi niya? Kaya lang, ang pagkakaiba naman kay Jesus, He submit Himself to the God the Father. But let your will be done, sabi niya. Di ba? But let your will be done. He submitted. Yun yung kaibahan niya sa mga ito. He is the Son of God. Kaya nga, minsan marami pong hindi nakakaunawa kung bakit, di ba, dugo na ang lumabas sa Panginoon. Because the burden, yung heaviness na nasa Kanya, buong mundo, yung ikaw at ako, hindi ka pa pinapanganak, babayaran na ng Panginoon yung kasalanan mo. Kaya sana nauunawaan mo yun. Kaya ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, sa kwento ni Job na yan, kung meron kayong mga katulad na mga kaibigan niya, na katulad niyang mga yan, na imbis na tulungan siya, I want your empathy, sabi niya, I want your sympathy, enough is enough, sabi ni Job right that time. Tama na, hindi ko kailangan ng mga salita ninyo. Bakit? Sabi niya, basahin niyo na lang po para hindi na tayo magsyadong mahaba. Nung bang nangangailangan ko, tinawag ko ba kayo? Sabi niya, humingi ba ako sa inyo? Di ba yun yung mga salita niya dyan? Nanghingi ba ako ng simpati ninyo? Di ba? Kasi alam niya na nagbibigay ng biyaya ang Panginoon. Even though hindi niya naintindihan yung nangyari sa kanya, alam niya na sa Diyos galing, pinalaso daw siya ng Panginoon. Kahit di niya alam yung usapan, di ba, ng God at ni Satanas. Amen? Kaya minsan po, sa buhay natin, hindi ako nagtataka kung bakit bawat isa sa atin, hindi ako exempted, ikaw at ako, meron sa atin dito nakakaranas kayo ng spirit of heaviness. Kung nararanasan niyo yan right now, alam niyo po kung ano ba ang katumbas niyan para mawala yan sa buhay mo. Kasi bakit po? The spirit of heaviness attack you. Kasi nakakalimutan mo nang mag-praise. Kapag inaatake ka, ng spirit of heaviness, you have to switch the complaining to praising. Kasi hanggat nagko-complain ka, kapag nagko-complain ka na nagko-complain, you're opening the door. You're opening the door of spirit of heaviness. Kaya pumapasok ang spirit of heaviness because you keep complaining sa buhay mo right now. Instead of praising. Yung mga tao sa Jericho, di ba sabi nila, may hina sila, wala silang kakayanan. Di ba po? Namatalo yung mga na yun. Anong sabi ni Lord? Hindi ko kailangan na mapanalangin nila. Praise me, sabi ni God. I-praise niyo ako sa loob ng 7 araw. Tama po ba? Di ba? Sometimes hindi na kailangan ni Lord. Minsan yung prayer natin pointless na lang eh. Di ba? Lord, pagalingin mo ako. You are healed na nga eh. Pero yun pa rin yung prayer mo. Tama ba? Di ba po? Sometimes isipin niyo po yung mga prayer natin pointless na lang eh. Kasi if you believe that you're blessed, kasi yun sa Bible, pag binasa mo, you're blessed. May ED yun. May ED yun. Diba? But you keep praying pa rin sa blessing. Minsan parang mali na yung prayer natin. We're praying for healing, pero sinabi ni Lord, by my stripe, you are healed. Amen po ba? Diba? Parang minsan, ang pointless na ng mga prayer natin. Dapat ang mga prayer natin, Lord, pagharian mo yung buhay ko. Dapat ganun naman. Ibahin naman natin mga prayer natin. Huwag na yung paikot-ikot na prayer. Alam niyo po, minsan yung mga naririnig kong prayer, paulit-ulit na lang eh. Diba? Kung naniniwala kang pinagaling na yan, ba't 1 taon na yung prayer mo, yung pa rin prayer request mo? Copy-paste ka na lang ng copy-paste. Sorry po Diba? Copy-paste ka na lang ng copy-paste. 1 taon nang pinagpe-pray yan, sinasabi mong si God ang Diyos mo, pero yan pa rin ang prayer mo. Amen? You're trying to believe yourself. Sinasabi mo sa sarili that you are healed. Pero yun pa rin yung prayer mo. 1 taon na, 2 taon, 3 taon. Ilan na po ba SFC? Ilang taon na ba? Ilan ulit na? May mga nakikita ba kayo ma-prayer doon na paulit-ulit na lang? Paikot-ikot ka na lang sa prayer na yun. It's not, hindi ko sinasabing masama po yun.
Di ba po? But hear me by the Spirit of the Lord. Hindi yung mga emotion nyo. I don't need your emotion. Hindi po yung emotion nyo, not your feelings, but by faith. Sabi ni Lord, by faith you walk, not by your feelings, not by your emotions. Diba? If I hurt you right now, I don't apologize, mga kapatid. I'm just telling the truth. Because the truth sometimes will set us free. If you are my disciple, sabi ni Lord, the truth will set you free. Kung alam mo yung tinuturo niya, because Bible lead you to Jesus. The Word will lead you to God because Word itself is God. If you really live by Christ, right now, we are live by grace. If you are living by Christ at sinasabi mo na pinako ka na sa Diyos, live by the Spirit then. Diba? Live by life, by truth. Hindi yung lamang na lamang pa rin yung laman natin. Amen? So sometimes, yun yung escape natin. We are man, na po, our escape is yung ability natin to escape by death. Yun yung sinasabi natin na kunin na lang ako, Panginoon. Kunin mo na lang. Amen? Ito yung mga nararanasan natin ngayon. And hindi ko kayo masisisi. I'm with you. Diba? Pinapaunawa ko lang sa inyo, binubuksan ko lang yung isip at puso ninyo right now that even yung mga prophet, pinagdaanan nila ito. Even si Jesus, pinagdaanan nila ito. Sino tayo? Para hindi ito pagdaanan. But God is teaching us. Because when you stop complaining and you start praising, you are opening the womb of destiny. You are opening the womb of your journey. You are opening the womb of maturity. When you start praising, you're opening the womb of blessing. When you start praising God. Kaya nga, yung hindi mga kaya nila sa Jericho, di ba? After 7 days, they shout for praise. Ano nangyari? Minsan kahit hindi mo naintindihan yung pinapagawa ng Diyos sa'yo, just do it. Just do it. Dahil kung si Lord ang nagbigay ng buhay sa'yo, God will prove Himself to you as well. Wala kang dapat patunayan sa ibang tao. 'Di ba? Ikaw kasi Ate Janice, 'di ba? Prove ka ng sarili mo sa ibang tao. Sorry Ate Janice ha, nabanggit lang kita. 'Di ba? You don't have to. You don't need their opinion. 'Di ba? If you truly live by Christ, whose opinion matter? Their opinion or the one who created you? 'Di ba? Sino po ba talaga? Kanino ka ba talaga created? Bakit you are compromising people? Bakit sobrang mong people pleaser? Kaya tuloy, yung journey mo, yung plan sa'yo ng Lord, 'di ba? Hindi ka maka-move out, hindi ka maka-step out. Kasi laging mo iniisip, baka sabihin nila ganito, baka sabihin nila ganyan. Kaya nga si Job sabi niya, I don't care, 'di ba? Hindi kayo nakakatulong sa akin. Sa madaling salita, yun po yung ano ni Job. Akala nyo ba, sabi niya sa last verse, hindi ko na alam ang pagkakaiba ng mabuti sa masama? Diba? Yun yung sabi ni Job sa dulo, sa 30 po. Don't you know? Diba? Akala nyo ba, hindi ko na alam yung mabuti sa masama, kaya nyo sinasabi sa akin yan? Diba? Because he's the righteous. Nakita siya, napansin siya ng Panginoon sa mundong ito eh. He's one of the righteous. Pinili siya ng Diyos. Pinagmamalaki siya ng Panginoon. Diba? Ikaw din, kapatid. Your righteousness is from God. Hindi sa'yo. Kaya ka pagod na pagod kasi you're trying to prove by your works. Hindi sa work na accomplish ni God. Kaya pagod na pagod ka na, kapatid, na patunayan
Sa righteousness nga, hirap tayong abutin eh. Gusto mo pa ng holiness, Ate Yoli? Diba? Righteousness nga eh. Pagsisinungalingan, di mo maiwasan araw-araw. Araw-araw nga may shortcoming ka. Amen? Sino ba dito walang shortcoming? Ikaw at ako. Amen? Can you walk by righteousness? Minsan nga sa simpleng bagay doon ka pa nadadapa. Tingnan mo si Peter. 'Di ba? Si Peter halos ipaglaban niya si God. Tinapyas niya pa yung tenga nung 'di ba? Wag lang galawin si Jesus. Pero nung dinakip na si Jesus sa pamamagitan ng isang servant, 3 beses niyang kinaluluwa. 'Di ba? 3 beses niyang dininay si God. Sa isang servant, kapatid Minsan nga feeling mo pure na pure ka sa ibang tao tapos sa anak mo lang nagsinungaling ka 'Di ba? Sa simpleng bagay lang nagsinungaling ka. Doon ka bumagsak. Sino ba ang tatay ng kasinungalingan? 'Di ba? Si Satanas. Amen? Minsan nga sa simpleng bagay doon ka pa bumabagsak. Amen? Kaya si Job po, hindi natin pwedeng sabihin na hindi niya pinagdaanan kasi pinagdaanan niya lahat. Amen? Pero sino po yung nagbalik sa kanya nun lahat? Ang Diyos din. Ang Diyos din ang tumulong sa kanya. Ganon din po sa atin. Amen? Sometimes God nagde-demand ng Diyos sa atin, hindi mo pa naririnig kasi sa sobrang dami mong problema, imbis na promises niya, yung panghawakan mo, yung problema mo, ang hawak-hawak mo. Sometimes nagdi-demand na si Lord, magpasalamat ka naman sa mga biyaya kong binibigay sa'yo. Halos kanina wala pong magpasalamat. Don't you think life is more important than everything? Hindi ba dapat nating ipagpasalamat? Yung pagpapatotoo si Ate Jolly kanina, may bumibili ng oxygen, ikaw humihinga ka ng normal. Hindi ba dapat ipagpasalamat yon? I think sometimes our mistake is we're lack of praising na. We're more complaining na kaysa magpasalamat sa Lord. Diba? Masyado na tayong kinain ng spirit of heaviness. Kasi spirit of heaviness, tinatakpan niya yung mga bagay na dapat mong pasalamatan, na dapat mong makitang mabuti sa buhay mo. Kaya ba wala ka nang maipagpasalamat? Kasi nasa iyo na spirit of heaviness, wala ka nang makitang mabuting ginawa ng Panginoon. Kaya magtataka ka ba kung bakit naghubad si Job at nagpuri pa rin siya? Sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya, kaya mo ba yon? Isang anak pa nga lang namatay minsan sa atin, di ba? Naglulugmo na tayo. Hindi na natin makuhang magpasalamat sa Lord. Wala na tayong bagay na ipagpasalamat. Kaya nga minsan, be careful kapatid kung saan mo inaangkor yung pananampalataya mo. Be careful kapatid kung saan mo inaangkor yung happiness mo. Kasi baka minsan, sa asawa mo nilalagay, kukunin niya ng Diyos. Kasi God is a jealous God. Amen? Baka may iba ka lang priority bukod sa Panginoon. Baka may mas nauuna sa'yo. Higit kaysa sa Panginoon. Kasalanan po yun. Kasi ang unang utos ng Diyos, 'di ba? Mahalin mo ko. Nang higit. Higit sa lahat. Buong puso, buong kaluluwa, buong pagkatao. Buong lakas. That's the first commandment. Ikaw at ako, hirap nga tayo 'Di ba? Kasi kung yung puso mo ang nagmamahal sa Diyos ngayon, mali din yon. Kasi your heart is mandaraya. Hindi kailangan ng Diyos yung pagmamahal mo. You don't build from the Lord. Wala kang binilt sa Lord. Amen? Some people also, they preaching, you're building with the Lord. Anong binilt mo, kapatid? 'Di ba? Anong binilt mo, Ate Eds? Kung makasalanan ka pa lang, pinapatawad ka na ng Diyos. Anong binilt mo? 'Di ba? Ate Jolly, kung makasalanan ka pa lang, mahal ka na niya. Sino ang totoong nag-build? Sino ang totoong nagmahal?
Totoo Yeah. bang amen. 'Di ba? Siya ang totoong nagmahal. Kaya dapat yung mga prayer natin ngayon, right now, dapat ang pina-prayer natin, Lord, I need your presence. Lord, I need your heart. 'Di ba? I need your love so I can love those people na hindi ka mahal-mahal. Lord, I need your forgiveness. I need your standard of forgiveness so I can forgive those people na nanakit sa akin. Lord, I need your mind. Lord, hinihingi ko yung mind mo na maging isa tayo. Para hindi ko na maisip tong dami ng problema, dami ng depression, kasi walang gamot ang depression, kapatid. Kahit resetahan ka pa ng marami, believe it or not, walang gamot ang depression. Walang gamot yung mga anxiety na yan. Patutulugin ka lang para lang matulog ka, pero bukas ayun pa rin yan. 'Di ba? Pero subukan mong i-pray kay Lord, Lord, I want your mind. Gusto ko maging isa tayo. Kaya nga, transforming mind ang ginagawa ng Lord eh. 'Di ba? Transform your mind para hindi mo maisip na magpakamatay sa sobrang dami ng kabigatan na nararanasan mo ngayon. Kapag ang mind mo is mind ng Lord, you are praising your God. You're the God the Father. Let your will be done. Yun ang sasabihin mo. Kaysa sabihin mo, napagod na ako, kunin mo na lang yung buhay ko. Kaya ang totoong nagmamahal, yung handang mamatay para sa Diyos eh. 'Di ba? Handa silang mamatay. Tingnan mo yung mga ginamit na yun. Handa silang mamatay. Kunin mo na lang ako. Sabi ni Job, oh, mas magiging masaya pa ako kung kukuhanin ako ng Panginoon ngayon. 'Di ba? Yun yung salita ni Job eh. Hindi ba yun naman ang goal? Makasama natin si God? 'Di ba? Bakit ba tayo nagpapagal sa mundong ito? Pero madalas sa atin, mga Kristiyano tayo, pero takot tayong mamatay. Ano ba ang dahilan kung ba't ka nabubuhay? Para ba to sa'yo? O para sa Panginoon? Amen? So, purihin po ang Panginoon. Ano po? Dito po sa kwentong ito, I know na bawat isa sa atin po, pinapaalalahanan ng Panginoon. If you feel the heaviness right now, at feeling mo, sunod-sunod na po, pairalin mo yung faith mo. Hingin mo yung faith sa Panginoon. Hingin mo yung pananampalataya na meron siya kung paano siyang nanampalataya sa Diyos Ama. Kasi faith is from the fruit of the Holy Spirit. Self-control, love. Hingin natin yung bunga ng banal na Espiritu. Panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos. Gawin nating ilaw, yung lampara, sabi nga, yung mga word niya, para makalakad tayo ng tama. Para makapag-decision tayo ng matuwid. Para maging maayos yung mindset natin, ma-lead ni Lord yung bawat decision natin. Stop complaining and start praising God. Because it is matter. It is matter. Nung natapos nag-complain ng Jericho at sinunod nilang mag-praise, di ba? Bumagsak yung pader ng Jericho. Bumagsak ba yun dahil sa mga boses nila? Of course not. Sometimes you don't understand but you need to trust God sa pinapagawa niya sa'yo. Sometimes you don't understand but you need to obey God. Delaying is disobedient. Ihinto natin yung pagdi-delay sa ano natin. Kasi that dishonoring God. Learn to honor yung mga tao na nagpapaalala sa atin. Yung mga bibig na ginagamit sa atin. Learn to honor our pastor. Learn to honor our mentor, our leaders. Stop competing. Stop compromising. Sabi ni Lord, we are in a takbuhan. Diba? May takbuhan tayo. No? May takbuhan na para tayong nakikipagkarera.
Yun lang ang sabi ni Lord, na bawat isa sa atin, may kanya-kanyang hamon sa buhay. Huwag kang lingon ng lingon sa kaliwa at kanan. Huwag mo ikumpara yung gawa mo sa kapwa mo Kristiyano o sa ibang tao. 'Di ba? Kapatid mo sila, hindi mo sila kaaway. Hindi mo sila competitor. 'Di ba? Stop compromising sa other people kasi karera mo 'to. You're submitting to God sa dulo ng karera mo. Hindi niya sinabing makipag-competition ka sa kapwa mo Kristiyano, pagalingan na nangyayari ngayon. Porke ba nag-aral ka ng theology, mas magaling ka na sa iba? 'Di ba? That's not competition. Learn the word is not competition. Hindi po yan pataasan. Hindi yan patitilan. Title, no. Hindi ka pumunta sa heaven because of your title. Hindi ka pupunta sa langit kasi naging pastor ka. Kasi naging mentor ka, naging leader ka. No. Yung karera natin is not competition. Sinabi lang na Lord, may kanya-kanya tayong karera. Pero hindi sinabi makipag-competition ka. You don't have to prove yourself. Let God prove yourself to you. Let God fight for you. Kaya nga sabi niya, I'll fight for you. Hindi mo kailangan i-prove yung sarili mo sa mga amo mo, sa mga kapatid mo, sa ibang tao. Kasi pag ginawa mo yun, hindi na ang Diyos ang nagkikipaglaban sa'yo. Ikaw na. Di ba? Mapapagod ka. Kaya mo ipaglaban ka ng Lord. Sabi niya, Exodus 14:14, Amen? I'll fight for you. Di ba? Psalm 46:10. Di ba? Be still and know that I am God. If God is really your Savior, bakit ka hirap na hirap? Kasi minsan feeling mo ikaw si Holy Spirit eh. May mga disciple ka nga, ikaw naman ang gusto mo, kontrolin sila, minamanipulate mo sila. Hindi naman ikaw ang Holy Spirit. Si God nga nagbigay ng freedom sa kanila eh. Di ba? Ba't ikaw? Sobra mo silang minamanipulate. Bawal dito, bawal dyan. Si God nga nagbigay ng free will. Amen? Di ba? There is a right mothering. May tamang pagmamathering sa kanila. May tamang paghahawak at paghahandle sa disciple. Hindi mo sila kailangan i-manipulate or kontrolin sa leeg. Kaya nga may kanya-kanya tayong mind eh, kanya-kanyang decision. Pero mapalad yung mga disciple na they honor their mother in spiritual, they honor their parent, they honor their leader. Kasi bakit? You will learn to honor God when you learn to honor the people na nakakasama mo. Even not your leader, even kapatid mo lang. Kasi kung hindi mo kayang igalang at ino-honor yung mga taong nakikita mo, don't say na kaya mong igalang yung Diyos na hindi mo nakikita. At ganyan yung ginawa ni Job. He honored God. Kaya kahit di niya nakikita si God, tinatanggap niya. Diba? Hindi niya sinisi ang Diyos. Kundi the more siyang nagpuri at nagpasalamat. At anong pribileyo na natanggap niya? Pinatunayan ng Panginoon sa kanya. Sa kabila ng paghihirap niya, ako yung Diyos. Ako yung Diyos, Job. Binalik yun sa kanya ng doble po sa lahat ng kayamanan niya, di ba po? Doble sa lahat ng naranasan niya. Binalik din lahat ng nawala. Hindi man katulad yun ng anak niya dati. Di ba? Pero binalik ng Lord ang pamilya niya. Lahat ng nawala sa'yo. Minsan, tinanggal yan ng Lord to change and to prove Himself sa'yo. At wag mong sasabihin that He is your Lord and Savior kung ayaw mong ipadrive yung buhay mo sa Diyos. Hayaan mong maging Savior siya ng buhay mo. Hayaan mong maging Lord siya. Yung Lordship niya, ipaubaya mo sa Kanya. Because God will never forsake you nor leave you. That is the promise of God. Purihin po ang Panginoon. Stop complaining. Amen?
start praising. Glory to God po. Let's pray. Heavenly Father, we praise you. We magnify your name, O God. Lord, hayaan mo na yung presensya mo maranasan ng bawat isa sa mga oras na to. Forgive us, Father God, kung may mga bagay na nakakalimutan namin ipagpasalamat sa iyo, na nagiging complaining sa amin. Lord, patawarin mo kami sa lahat ng mga pagkukulang namin or shortcoming namin sa iyo. Naniniwala kami that our weaknesses, Father God, ay regalo mo para sa panahon na mahina kami. Ikaw ang magbibigay ng sapat na kalakasan at sapat na grasya sa amin para mapagtagumpayan namin ang lahat ng aming nararanasan sa mga oras na to. Lord, take all the burden. Kuhanin mo lahat ng mga paghihirap na to. We surrender everything to you, Father God. Because my life is your life right now. My family is your family. Yung mga anak ko ay anak mo na. Kaya Panginoon, ano man ang problema ko, it's your problem, not mine. Kung paanong humarap si David kay Goliath. Lord, hindi ka papayag, Panginoon, na mamatahin ang lahat ng kayang gawin mo sa buhay ko, sa harap ng maraming tao. You are my Lord. You are my Savior. And I ask, Father God, Lord, na tulungan mo ako, turuan mo ako, samahan mo ako. Katulad ng panalangin ni Moises, Panginoon, na kung hindi mo siya sasamahan, di na lang siya pupunta. Lord, samahan mo kami sa bawat oras ng aming buhay para magkaroon kami ng tamang desisyon, tamang pagsunod, tamang pananampalataya, tamang pagpapasalamat, tamang pag-worship sa iyo. Salamat po, Ama, sa pagtuturo mo sa amin na sa kabila ng mga heaviness na to, Lord, praising is the answer for everything. Dahil you love to praise. Nagagalak ka at natutuwa ka sa mga tao na sa kabila ng paghihirap at heaviness na nararanasan namin sa mundong ito, we keep praising you. And you are the God who know how to honor too. Sa'yo namin natutunan kung paano mong i-honor yung tatay mo sa langit. Kaya sa bawat burden, sa bawat paghihirap, kapansanan man, Lord, you carry everything para magkaroon kami ng kapahingahan. Lord, give us your grace, your mercy na laging bago araw-araw. Para makita namin, mabuksan yung spiritual eyes namin that we are so blessed. Dahil ikaw ang Diyos namin. Na panahintulutan mo to prove yourself that you are our Savior. Na ipagtatanggol mo kami. Na kailangan namin magkaroon ng kapahingaan to be still and know na ikaw ay Diyos at hindi kami. Hindi kami ang Diyos ng sarili namin. Kaya matuto kaming mag-submit sa iyo ng lahat ng burden namin. Magkaroon kami ng kapahingahan sa piling mo. Maraming salamat po, Ama, sa buhay na aking mga kapatid sa oras na to. Nawa patuloy kang mangusap sa kanila, pagharian mo ang kanilang buhay at ang kanilang pamilya. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ng pasasalamat, Panginoon, itinataas ko sa iyo. Lahat ng glory tanggapin mo. Sa pangalan ng anak mong si Jesucristo, patuloy mong parangalan paulit-ulit dahil hindi ka lang namin Diyos sa isang araw. Diyos ka namin araw-araw. Salamat po, Ama. In Jesus' name. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Thank you so much po, Sis Beb, sa buhay mo at sa shinare niyo pong salita ng Diyos. Marami po tayong natutunan ngayong araw na ito, di ba? Not a coincidence na we are here. It also